Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal ug ilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Aksyon TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Maayong buntag Clarin. Maayong buntag Misamis Occidental. Pipila na lang ka oras sa ato ng masudong pagbalik ang labing ulahing State of the Nation Address sa atong Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa ngalan sa atong kinatibukang pwersa sa atong Aksyon TV, ang Clarin Broadcasting Channel, and nakaroon na sa atong kauban, as always, ang Tri-Media Broadcasting, and of course, kauban ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, atong online community radio, ang Radio Ascenso News FM. Mao kini ang atong pagtimbaya kaninyo og good morning! Maayong buntag Clarin. Alas 9:01, pasaylua kayo doy ha, ganihang buntag kung dili kayo ingunan na kanindot ang kining singalan na internet connection during sa pagsaksita sa sinimana nga flag raising ceremony sa atong balay lungsod. Taliwala sa nay ubo ha. Taliwala sa nay gibatis panglawas. Si Don Miguel kauban ang kinatibuk ang Pwersas Aksyon TV. Naagayo dire buhatag og balita. Pero sa dili pa ang tanan, ato sa pud nga sudungon ang kanindot nga atong lungsod sa Clarin ug atong damhon kung unsa ta kapinangga dire. Sa gagmay pa makita mo na pinanggam higala, amigog amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamuma sa Clarin sination ta, sa Clarin, sa Clarin pinangga ka, sa Clarin pinangga ka, sa Clarin pinangga ka. Abi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo,
Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Ilaag ka sa sutsuman, panggaong ka sa taman-taman. Luwas nga pulianan sa klarin, atong matagamtam. Kung dayo ka sa klarin, panggaong ka sa klarin mo lang mabatunan. Di unay gugma, way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa klarin, pinangga ka. Subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala tawag fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alaga. Saksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa klarin, pinangga kung tayo ka sa klarin, panghaon ka sa klarin, walang mabatunan, di unay gugma, way sasamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa klarin, pinangga ka. Welcome back sa atong pagtimbaya kaninyo og maayong buntag Clarin. Good morning! Oy, maayong buntag ha, maayong buntag sa atong 29 ka barangay sa ato ang lungsod. Good morning! Sa atong mga kapitanes, mga konsyales sa barangay. Hala, good morning, maayong buntag. Good morning! Sa atong Action Man Mayor, Jojo Dasarawa. And by the way, kani ako lang ning Sibya Mayor ha, ako lang ning isaba nila ha. Ang atong halangdon nga Action Man Mayor Jojo Dasarawa, together with of course kani sa ako lang ning info ha, ato lang ning i-finalize unya doy, is with our beloved Governor Attorney Henry Civilio Waminal and Congressman Ando Waminal to attend the State of the Nation Address. Ingunana kagahi doy atong team. Ingunana ka bagtik. Mga bitaw, seriously speaking, ako lang i-emphasize that not all taliwala sa bisan pag public official ka, dili tanan pwedeng makasulod during that State of the Nation address. Kanong makasulod man sila? Because this is just my personal interpretation of the situation. Tungod na doy kay sa maayong kutay
sa atong lideratura deres lokal ug sa probinsyal ngadto sa nasyonal. More or less ingunana nga ang kasayon sa atong paghubad niya na doy. Unyang taod-taod no, not taod-taod, but unyang hapon atong atangan ang live coverage ta sa State of the Nation address sa atong mahal nga presidente. Pero magbalita sa ta doy. Magbalita sa ta. Ang ato pong weather update unyang taod-taod ha. Ato usab ng atangan ha. Please share this live feed para mas daghan ang mahibalo sa atong mga impormasyon o sa uluhan sa atong nasyonal nga balita. Balita bahin sa SONA. Seguridad alang sa SONA susihon sa PNP chief karong adlaw. Actually ginasusi na ni Doy kay this will be at 8 a.m. today. Another one from the national news, AFP nang hinaot or nag-expect nga may hisgutan ang presidente sa SONA kalabot sa modernisasyon na sa militar. Another one from the national news, DTI. Gipahunong ang online selling sa vape products. Sa katapusan ta nga national news, mga ahensya sa gobyerno naghiusa sa pakigbatok sa mga illegal nga pogo o scam farms. Diretso ta sa ato ang detalye sa atong nasyonal nga balita. Seguridad alang sa SONA susihon sa PNP chief karong adlaw. Gikatakdang muhimo og inspeksyon karong adlaw si Philippine National Police kon PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Kini aron tan-awon ang mga kahikayan sa seguridad alang sa ikatulo nga State of the Nation address kon SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dinhi gipaabot nga muhatag ang PNP chief sa iyang last minute instruction sa iyang mga personal aron masiguro nga hapsay ug malinawon ang tibuok adlaw. Ang maong inspeksyon himuon. Actually ginahimo na ni karon kay alas 9 naman ta. Nagsugod siya adtong alas 8 sa buntag sa Kampo Tomas, Karingal sa may Quezon City. Una na sa tanan gipahibalo sa National Capital Region Police Office kon NCRPO nga moabot sa 23,000 kon 23,000 ka mga pulis og force multipliers ang gipakatap sa nagkadayang estratehikong lugar sa Metro Manila aron ma-monitor ang sitwasyon. Ang matud pa ang Task Force Manila Shield o ang puwersa gikan sa Central o Southern Luzon nagbantay aron masiguro ang seguridad sa mga musulod ug gawas sa National Capital Region kon NCR. Another one from the national news. AFP nang hinaot nga hisgutan na sa presidente sa karon sa iyang SONA ang kalabot sa modernisasyon sa militar. Gipaabot
sa Armed Forces of the Philippines kun AFP nga adunay hisgutan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang ikatulong State of the Nation Address kun suna bahin sa mga proyekto ug modernisasyon sa atong militar. Matod ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, makatarunganon or justified nga i-assume nga hisgutan sa presidente ang mga key themes nga susama sa kasamtangan nga nasudnong prioridad. Siya miingon nga ang AFP adunay katuyuan kun bahin sa pagpalig-on sa nasudnong seguridad ug pagpausbaw sa kapabilidad sa depensa. Matod niya, sa miaging duha ka tuig nga administrasyong Marcos or sa administrasyong Marcos, ang AFP mimo og kausaban gikan sa internal security operations ngadto sa external defense. Sa pagkakaroon, matod niya mas dakong hagit ang external defense. Mao ang namugna ang ginatawag nga Comprehensive Archipelagic Defense Concept kon CADC nga naglakip sa ginatawag usab nila nga Re-Horizon 3 sa AFP Modernization Program. Gipasabot ni Padilla, mao nga ginatawag kini og Re-Horizon 3 tungod kay gisusi niini kung unsa gayud ang gikinahanglan nga sa Armed Forces alang sa modernisasyon. Kaniha, para ni sa mga mangbipay. Sana mangbipay doon, Miguel. Mugamit og vape. Kaning ako, vaporub man po nga ako. Anyway, DTI, gipahunong ang online selling sa vape products. Ang Department of Trade and Industry kung DTI sa ilang administrative order nga gipagawas ang gisuspinde ang online nga pagbaligya sa mga vapor or vape products nga aparato, mga aparato sa produkto, mga produkto sa vape o mga sistema sa produkto sa vape. Sa gipirmahan na nga Department Administrative Order number 2024-03 ni adtong July 20 ni DTI Secretary Fred Pascual nga gipahunong gilayon ang pagbaligya sa vape products sa online marketplaces. Ang maong lakang nagsunod sa halapad nga diskusyon tali sa DTI ug sa mga stakeholders sa industriya. Gipasiugda ni Secretary Pascual ang panginahanglan alang sa hingpit nga mga sistemas pagsubay, paghimo sa mga tigama o mga import nga adunay tulubagon alang sa mga illegal o depektibo nga mga produkto o pagsiguro nga ang mga retailers makasabot og musunod sa mga balaod. Gisgutan usab ni Pascual mga kaasenso ang dinaliang panginahanglan sa maong aksyon alang sa pagpanalipod sa mga kabatan-unan nga maoy ilang prioridad. Of course, gitumbok niini nga ang pag-anaa sa mga produkto sa vape online makapasayon sa mga minor de edad nga maka-access sa mga produkto nga sama nini nga dunay mga makadaot nga mga sangkap nga naghatag og seryosong ahulga sa ilang panglawas o kaayuhan. Matod sa DTI, ang pagsuspenso subay sa Republic Act number 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act nga nagtumong sa pagpugong sa mga minor de edad sa pag-access sa mga produkto sa vape online. Gawas niini mga kaasenso, pipila usab kalaka nga ang gihimo sa DTI aron ma-regulate ang mga produkto sa vape na agi sa Task Force Kalasag. Diin naka-issue kini og 78 ka notices of violation og nakasakmit og kapin sa 64,064 mildoy ka mga illegal vape products nga nagkantidad og halos 30 million pesos. Gipasalig ni Secretary Pascual nga padayon kining musuporta sa mga negosyo apan niingon nga kinahanglang musunod gyapon sila sa mga balaod ug dili angayan nga mangwarta
ngadto sa mga minor de edad gikan sa pagbaligya sa mga illegal nga produkto. Sa lain pa nga national news. Actually, this will be our last national news. Mga ahensya sa gobyerno naghiusa sa pagpakigbatok sa mga illegal nga pogo o scam farms. Sana all ha? Ubay-ubay nga mga ahensya sa gobyerno ug mga local government units kung LGUs ang naghiusa aron matubag ang issue sa illegal nga Philippine offshore gaming operations ug scam farms sa atong nasod, of course, sa Pilipinas. Sa tigom nga gipaygayon sa Clark Freeport Zone nga gipasiugdan sa Department of Interior and Local Government or DILG ni tambong si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil uban sa Central Luzon Police Unit and commanders ug local chief executives. Sa nasangpit nga tigom, gi-insister ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. ang importanteng papel sa mga local government units sa pag-regulate o pagdumala sa pogo operations. Ang hepe sa PNP, si General Marbil, mi-insister usab sa pagpasalig sa PNP sa pagsuporta sa mga LGUs sa ilang regulatory functions. Kini nga mga sesyon nagpasiugda sa hiniusang pasalig sa nagkalailaing ahensya sa pagsumpo sa mga illegal nga pogo o scam farms nga gitumong sa pagsiguro sa luwas nga palibot alang sa tanan. Ug mo gatuha ang unod sa atong national news. Unyang taud-taud atangi ang mga detalye sa duha ka bagyo, ang Butsoy ug ang Karina. Unyang taud-taud after these few reminders. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo.
programaha nga serbisyo karaban usab kini ka agenda sa aksyon agenda sa Rural Mineral Administration nga among tumong og tinguha, we have to bring the services to the barangay. Dili lang medical mission, dili lang dental mission, naka-align kini sa ELCA o sa JEDA. Mao kini ang atong programa nga gusto gyud sa atong halandong governor o sa atong halandong congressman na we have to bring kay lagi dili na mo adto sa lungsod para kumulek para pagparesto sa iyong mga anak kay libre man ang anak karong adlaw anaa na gyud nga among gibitbit dinhiyo sa inyong barangay. Ang panagtinapangay naghiusa para sa pag-asinso dili lang sa probinsya kundi pag-asinso nato dili sa lungsod sa kanil amo kinangbitbiton yan isang tugaran kay lagi ang among pagpahal kauban sa mga konsiho kauban sa atong vice mayor anaa na mo ibusta sa inyong barangay. Mayong buntag It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo dito sa mga kami na ni sa inyo ha. So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato no. Ang local datang gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong kaayuhan mo ni priority sa atong panggobyerno. Ato ang action man, ato ang municipal mayor, engineer Emeterio Dacer Rua Jr. Vice Mayor Ate Ding ng Bayan, Vice Mayor Risa. Welcome back sa atong kadaadlaw nga paghatag og patimbayan. Ug mo kini ang maayong buntag Clarin. Good morning. Sama sa inyong makita karon no, mo kana itsura karon na sa panganod or sa kalangitan. That's what I'm trying to say dire sa atong nasud sa Pilipinas. Kung makita ninyo ang bagyong Karina nalangyapon sa may upper part, northern part sa Pilipinas samtang naanagawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butsoy. Ato ning pagnon ang ato ang musical score ha para ma-explain gyud nato kaayo doy ang sitwasyon. Okay? Now, as of alas 3 kaganihang kadlawon ang mata sa severe tropical storm. Again, ang pangalan niya is severe tropical storm ha. Medyo grabe-grabe, medyo taas-taas ang puwersa niining ginatawag nga Karina nga adunay international name nga Gamey. Naana siya dapit sa may 390 kilometros subangan amihan ng subangan sa may Kasiguran Aurora. Or pwede po natong interpret as 425 kilometros sa may subangan sa may Tugigaraw City sa may Cagayan. Ang iyang kakusgon as of 3 a.m. ha. Again, ako gabasa ako sa website coming from Pag-asa. So, aside from that, watay laing source doy. Ang iyahang puwersa as of, kani si Karina ni, as of 3 a.m., 100 kilometers per hour near the center. Ang iyang kakusgon sa iyang tuyok, iyang maximum sustained winds. Samtang iyang gustiness or iyang taihop or iyang horos mo kanay puwersa nga mudasmag nimo or sa imong balay 125 kilometers per hour. Medyo kusog. And this is Karina, that's what I'm talking to you. Kanang tuyo karoy. Kana siya
7:22 as of 2 a.m. Mo na yung track ha. 7:22 or July 22 of unsa da alas 14 man na siya ha. Okay. So igo na. So mahimo pag na siyang typhoon kung moabot na siya dire karong Pizza 23 or dire Pizza 23 sa alas 2 sa kadlawon doy mo taas mo upgrade pag yun ang iyang kusog mamahimo gyud siyang typhoon dayon padulong pud siya dire somewhere in Taiwan dire dapita mo agi sa Taiwan then pa China. Okay, samtang si ang tropical cyclone nga si kani ay ginatawag nga Butsoy pero karon adunay international name nga Prapiruon. Okay, pasaylo ata sa to ang kuan ha. Ato ang pinulungan. Prapiruon. Now, nana siya diri dapita, no? Gawas na siya sa Philippine Area of Responsibility carrying the title as Tropical Depression. Okay, mas hinay siya kaysa ni Karina. Ako personally nag-worry ko ani kay simbakuhay abi na kog mag Fujiwara effect. Unsa nang Fujiwara effect? Magsagol. Once magsagol, impas ta ng pamahaw na to ani diyan kay kusog kayo basta magsagol ang bagyo. No? May gali, salamat sa Dios. No? Ambot og kinsay nagampo ani sa Dios nga powerful man kayo, wa gyud gasagol ang duha ka bagyo. Gatapad ka kay siya sa tanan ka ba? No? Dire unsa na siya. Atong tanawon ha ang monitor screen na to. 7:20 sa to pa ato ning Pizza 20. Ato ning Pizza 20 lang gyapon. So dire na sa dapit, no? More or less. 21. So dire na sa dapit. Nana siya dire dapit sa Hong Kong. Okay. Now, as of 3 a.m. pod today, ang severe tropical storm pod siya. Oy dili ha, time sa ha, unsa maning pag-asa? Severe tropical storm ang iyang sulat diri samtang sa ilahang monitor screen. Kuan nga siya, tropical storm ra. Pasaylo ata. Ha, si pag-asa mo itong gisaligan ra gyud. Diri sa monitor screen, no, tropical storm nga TS Butsoy. Na diri somewhere in 21 pa manggali na oh. Unsa man tang pitsaron, di pa 22 na ta. Pasaylo kay kuha nagsalig ra jud kus pag-asa. Okay. Alas 8 kaganihang buntag na siya diri somewhere in China na siya. Pero kung diri na to pasahon sa ilang ledger or sa ilang tickler kanang kung sa ato apa kaning atong basahonon ba nga script, severe tropical storm na si Prapiruon or formerly known as Butsoy. Ngano mag-usap-usap man og ngalan doy? Kay tungod ang Pilipinas kung sa binugoy na lang nga pagkaistorya, pwede tang magbuot-buot og pangalan sa atong bagyo locally. Pero kung mugawas na sa Philippine Area of Responsibility, kani siya doy, kani dire Philippine Area of Responsibility na or PAR kanang linya nga pula. Paggawas ana, international name ang gamiton ana sa mga weather agencies nga naka destino anang mga lugar ha. Okay? Again, ang kani si Butsoy, kani siya dire dapita. Nasa may 1,220 1,220 kilometros sa may northern Luzon. And then with a maximum sustained winds of 95 kilometers, so mas hinay gid siya actually. Hinay siya when I compare him ato na lang kuanan pronounan og him ha kay Butsoy man. Kung i-compare na to siya ni Karina, mas hinay gid siya. Pero kusog yapon na doy. Lalimang kag
95 kilometers per hour ang iyang tuyok. Tuyok lang na. Pero iyang gustiness or iyang tayhupon ka kung ikaw maiguan ng hangina 115 kilometros sa kada oras. Ikaw kuno'y tayhupon og hangin ug kakusog nga 115 kilometros sa kada oras. Samtang ang iyahang lakaw 20 kilometros sa kada oras. Okay? Tinamban jud kay na nga pagka-explain ha. So I guess no, the rest of the country adunay mga pag-ulan jutay. Ato na lang inganaon, direko na lang nato day. Kay kung atong gutad-gutaron, inguntag sa may La Union na pag-ulan tungod sa bagyo, sa Metro Manila na ay pag-ulan tungod sa southwest monsoon, tungod sa gipa-enhance nga bagyo, sa may Cagayan Valley adunay pag-ulan tungod ni Karina. Samtang diri sa Mindanao, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and the rest of Mimaropa, kung muulan man galing tungod na sa southwest monsoon. Samtang, diri sa lungsod sa Clarin, expect a cloudy day until the rest of the day, until the rest of the night. Dayon, dili po tantong init, kay, of course, cloudy good, pero lagi, bisan pag alas 12 sa udto, nas mga 32 degrees Celsius lang yapon ang atong mabatian nga kanang temperature. So dili gyud inguna na kaigang doy. At least no mo nay pinaka kanang ginatawag taga consolation kumbaga basta naay bagyo. Adunay signal number 1. Kung namoy mga paryente somewhere in Luzon, ingna sila ha. Asa dapit ang signal number 1. The eastern portion of mainland Cagayan sa may Santa Ana, Gataran, Bagao, Piña Blanca, Lalo, Gonzaga, and the northern portion of Isabela, Divilacan, Panalan, ug Makunakon. Okay? So, ingon na. So far, signal number 1 lang ang gikatala ni kana. Signal number 1 lang ang gikatala ni bagyong Karina. Kapangalan pas akong lula sa tuhod ni Karina. Dayon na ay dire naga-experience sa mga floodings dire sa may Cagayan Valley. Kung namoy mga paryente dira, please kumustaha sila. If you have your resources to finance them, na mas maayo igna sila dira sa may Region 1 or Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union. Asa pa ni? Sige. Region 1, diri sa may Cordillera Administrative Region, which is ang Ifuga, Mountain Province, Benguet, Apayao, Abra, Kalinga. Dahil mga floodings dira sa may Region 3, so sa may Central Luzon, sa may Bataan, Ora, Zambales. So dira napita adunay mga pagbaha dira, pero at least dili dako kay nganong orange ka man ni kon severe, no? At least no. Samtang yellow kon moderate flood advisory, posibilidad nga nang mobaha dira sa may 4A or Region 4A rather, Calabarzon, which is ang Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, Quezon. Yellow pod usab gyapon or moderate flood advisory dira sa may Region 5 or Bicol Region, which is ang Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon, Albay. Ang Mimaropa or Region 4B, which is ang Occidental Mindoro, Palawan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, and also in the Western Visayas. That includes Guimaras, Antique, Capiz, Iloilo, Aklan o Negros Occidental. So nanganlan nato ang mga adunay posibilidad sa pagba. Salamat kaayo kay no nana medyo hayag-hayag na ang kalangitan diri somewhere sa tong area. Kung makita nato sa to ang monitor screen. Nagtan-aw ba mo sa kursor nga naghiliyok-lihok? No, hinot punta galantaw mo anang araw ha kay mo na ato nang gitudlo dira doy nga mo na atong area dira dapita. So hinot salamat sa Dios lagi no nga inguna na medyo hayag-hayag na ang atong kalangitan.
ang balita sa kahimtang panahon. At ang iyon taod-taod ang atong mga lokal nga balita. Pero lagi, too much of worryness, no? Sus ato lang saning i-relax. May pay manayaw lang sa ta ug asenso misamis nun. I'm proud me sa misnon ko. The longest bridge in the Philippines. Sami-sami sa Occidental makita. Subalit nga atong gimahan. Sa Ulugon ang Parangal Festival. Laag sa Misok, ipasigar buta. Tara sa Misok, tala magkuyog ta. Laag sa Misok, let's have fun, chill and enjoy. Tara sa travel ta diri sa Misok. Misa-misnon ko. Senso misa-misnon ko. Make your wish upang asenso sa Misok. Misok will make your dreams come true. Daghang negosyo nag-una sa turismo. I'm proud me sa misnon ko. Di ko ikauna kung asa ko padulong. Dugong misamis ko na kong ihonghong. Laming pagkaon at tong matilawan. Mga lugar nga nindot laagan. Laag sa Misok, ipasigar buta. Tara sa Misok, tala magkuyog ta. Laag sa Misok, let's have fun, chill and enjoy. Tara sa Misok, travel ta diri sa Misok. It's a paradise. Ang makita mo. It's a wonderful place. I'm proud me sa misnon ko. Kalindot misok laag-laag presko nga hangin nang inyo masimhot libot-libot ug motilaw sa mga pagkaon nasa tupalibot halahapit sa mga hapitan nga numan magbalon tas pagkaong malamian maanindot nga suruyan laagan ang di makumpara pa sa Laag sa uwan. Misok, ipasigar buta. Tara sa Misok, tala magkuyog ta. Tara sa Misok, let's have fun, chill and enjoy. Laag sa Misok, travel ta diri sa Misok. Isa pa sa pa, dili pa sa misok isa pa ginadayo sa mga sa kadino isa misok magpinong nga malabot malipay mapadayo ng kahibaon ng misok. Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay
ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Pagkabak sa atong kadaadlaw nga pagtimbaya, maayong buntag Clarin. Diri sa ta sa atong usa ka regional news ha. Kani very very historical yet very controversial at the same time. Coming from Malindang Newsline. So we are going to read this one in an English nga language doy. Kay mga Inglesero man sila dira. Mayor Charlotte Panal faces staff charges underscoring need for integrity in public office. Mayor Charlotte Panal of Calolot, Tambulig, Zamboanga del Sur has been issued an arrest warrant for stapa under Article 315 1B of the revised Penal Code in relation to the Presidential Decree 115. This development raises serious concerns about the integrity expected from government officials. The warrant issued by the Municipal Trial Court in city's MTCC Branch 6 in Cagayan de Oro commands the arrest of Mayor Panal, emphasizing the legal repercussions of her alleged actions. The court has set bail at 18,000 pesos, which can be furnished through various forms, including corporate surety, property bond, cash deposit, or recognizance. This case highlights the critical role of public officials in exemplifying ethical conduct. The public's trust is paramount, and any deviation from legal and moral standards by those in power can significantly undermine this trust. Mayor Panal's situation serves as a reminder that leaders must uphold the highest standards of integrity and transparency to effectively serve their constituents. The court has mandated the use of body-worn cameras and alternative recording devices during the execution of these warrant to ensure the transparency and accountability in line with the Supreme Court's rules on the use of such devices. As this case holds, it underscores the importance of accountability and the need for government officials to be exemplary in their conduct, reinforcing the principle that no one is above the law. Lagi na, no? No one is above the law. Kinahanglan with the highest of the standards of integrity. Labi na, usa ka kaekutibo. Anyway, tamangin labot na doy. Kita sa lokal nga balita. Sa may unahon na to, how about this guy here? Mga kabatanunan, gibisita sa nibisita sa lungsod sa Clarin nga gikan sa CDO o Caraga Region. Or mga kabatanunan ni bisita diri sa atong lungsod sa Clarin. Or atong usboning atong kuan ha, headline ha. Saksak sinagol man yung atong headline. Mga kabatanunang taga CDO o Caraga Region gibisita sa mga kabatanunan ang lungsod sa Clarin.
Naakaroon si Action 26, John Harold Paglinawan sa iyang balita. John, good morning John. Please go ahead. Don Miguel. Gibisita Presidente of Pisamis Occidental. Oy, time sa ha kay medyo nagluko ang atong kuan dagay sa manihon unsa dinhi. Time sa ha ato sa ning balikon ni. John, again, please, good morning. Go ahead. Mayong buntag Don Miguel. Gibisita sa mga kabatanunan ang lungsod sa Clarin nga gikan sa CDO ug Caraga Region. Niadtong Hulyo 18, 2024, gitagbo ni Iski President of Pisamis Occidental Board Member Clara May Villanueva ang mga bisita nga gikan sa National Youth Commission CDO Area Office, Youth Organization and Youth Serving Organization, Iski Federasyon Presidents og Local Youth Development Officers sa Region 10 og Caraga Region, o gilibot kini sa tibuok Misamis Occidental nga gikan sa lungsod sa Sapang Dalaga ngadto sa lungsod sa Bonifacio. Giabi-abi o gitagaan o pagtagad ang mga bisita sa LGU sa Clarin kung diin gisugat kini sa mga pipila ka mga iski president sa nasangpit nga lungsod og ni LYDO Aljon Marikit bisan pa man nga mibundak ang makusog nga ulan ug hapon na ngaming abot, gipaabot gayod sa amahan sa lungsod sa Clarin ang inilang action man Mayor Jojo de Serua aron ipabati o ipakita ngadto sa mga bisita ang mainiton nga pag-welcome kanila. Ana ang mga mananayaw sa Clarin National High School aron sa pagdalit kanila og isa ka bongga nga sayaw. Sa mensahe ni Mayor Jo sa Clarin, tinuod gayon nga pinangga ang mga kabatanunan. Bisan pa sa among kagamay isip usa ka komunidad, aduna kitay dakong determinasyon nga maangkon og mga kalampusan sa pagpagalambo sa atong mga kabatanunan. Dinhi sa Clarin, kami nagatuo nga walay bisan kinsa nga mabiyaan ug ang matag usap pinangga og giateman. Dugang pa ni Action Man kini nga administrasyon naghatag og dako nga pagtagad sa mga programa alang sa paglambo sa mga kabatanunan. Usa kini sa among major nga mga advokasya. Bisan pa nga limitado ang among pinansyal nga kapasidad, nakahimo kita og dako nga kalampusan para sa atong mga kabatanunan. Ang atong munisipyo na ilang nga suman kapital ug karong adlaw maka-eksperyensya kamo sa pagbisita sa atong Suman House of Pasalubong Center. Kini si Action 26, John Harold R. Paglinawan, mayong buntag Clarin. Salamat kayo to dyan ha. Kaya mo ang report. Tindot kayo pamalandungan nga kita na kay ginaduaw ta. Meaning ana, ilado ta sa laing lungsod o sa laing lugar. Nakita sa lain pa nga balita. Lokal lang gyapon Coming from Jundil Tome. Sa maniwa, may headline ni mata. Headline. Sige lang. Atong paminahon, atong kwaon ha sa iyahang end. Si Action 2. John Del Tome sa iyahang report. Dale, good morning. Go ahead. Mga magdulungha sa kolehiyo nga mga nakabenepisyo sa Asenso Pamilya Education Program nagmalampusong gipahigayon. Nagmalampusong gipahigayon na paghatag og gahom sa 2,238 ka mga first year college students gikan sa Misamis Occidental nga nakabenepisyo sa gipalagdan ang Asenso Pamilya Education Program nga gipasulugdan ni most hardworking Governor Henry Maminal sa pagtimbayayong sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology nga gipahigayon sa Tangub City People's Gym. 169 ka mga estudyante sa unang tuig sa kolehiyo gikan sa lungsod sa Clarin ang nakabenepisyo niini. Nagbalipayon ang amahan ng sangpit sa lungsod, the Action Man Mayor Jojo de Serua, tungod kay dili na unya maglisod og pag-eskwela ang mga Clarinhon ngadto sa taas nga level sa pag-eskwela nga mao ang kolehiyo. Kini nga inisyatiba naghatag og
mahindanong suporta pagsiguro nga kini nga mga estudyante makapadayon sa ilang mga pangandoy sa edukasyon. Kini si Action 2 Jundel Tome, may buntag Clarin. Salamat kayo to Del. Unsa man to Del? Kitsa man tong gihutoy Del. Ayaw taon papupa ng gihutoy ha. Salamat kayo and buo ka to atong mga local news ha. Diri sa atong mga patimbaya. Salamat kayo sa mga likers, mga unsa ni hearters whatsoever. Sa Jojo Tolentino, Saturn SB, Allen Bulutaulo, Alvin Luzon Maligon, and Ma'am Allen Bulutaulo is saying or greeting us maayong buntag. Yes, maayong buntag to you, ma'am. Good morning! Og sa tanan nimong mga kasangkayan, ala, good morning! Good morning! Asa pa ta ha? Ato sa ning pang good morning ni sila doy. Erickson Big Boy, salamat kayo sa paglantaw. Good morning. Good morning. Lantawon sa dato ning atong mga manglantaway diri. Lantawon sa dato ang atong mga manglantaway diri. Ana kada siya. Salamat kayo sa mga hearts and sa mga comments ha. Ma'am December, Ma'am Ne or Sir Ne. December Tambor, maayong buntag. Clarin, yes, maayong buntag to you, sir. Good morning. And kinsa ni Earl Jan Akain and of course December dili ni siya December mo gini mo ngalan sir December Tambor sa mga kombinasyon sa mamag sa papa no. Salamat kayo sa mga nagkuan ha, hatag og patimbaya. Mao man ni design sa atong programa actually. Timbaya, mga greetings, shoutouts and balita. Ma'am Evelyn Bungkales Crisologo. Good morning. Asa pa ni kani laging lisod ning wala tay cellphone holder diri sa tuang tungodoy kay wag lisod tag hawid-hawid cellphone. Asa pa tani. Daghan tag giagian by the way ha nga mga pages and usa na diya ang satong Action Man Mayor Jojo de Seroa and of course ang atong ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Atangi ang atong premiere aning atong programa unyang taod-taod sa atong YouTube channel and please subscribe to our YouTube channel Action TV Clarin. Og naupos na pod ang usa ka oras sa paghatag ta og pagtimbaya og mga greetings ug shoutouts timbaya na gali greetings ug shoutouts pa gyud og mga balita nasyonal, lokal ug even ang atong weather forecast day. Antod na lang na pud ugma sa susama actually dili susama kay basta Lunes alas 9 kita magsugod kay unahon sa nato ng flag ceremony dira. This is me, Jordan Miguel, and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Action TV. Action TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Action TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Action TV. Action TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Action TV. Pinangga ka.